Praise the Lord. Shall we close our eyes? Let us bow down our head and let us feel the presence of the Holy Spirit in our midst. Pwede ba na itigil mo muna yung ginagawa mo? Saglit lang po tayong mananalangin. Can I just invite you to just pause for a while, pause for a minute. Just bow down your head. Just close your eyes. At nawa ay maranasan mo sa oras na ito ang kalapitan ng banal na Espiritu na siyang magbabago ng buhay mo. Na siyang magpupuno sa lahat ng mga longings mo. Maraming tao, Panginoon, ang naguguluhan. Maraming mga tao sa mundong ito ang natatakot na ano kaya ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw at mga panahon. Maraming mga tao na babagabag. Kahit nga po, Panginoon, matatagal ng mga Kristiyano. But Lord, as we gather here this morning, sa aming pong pagsasama-sama, Panginoon, dito sa online platform po na ito, we pray, O God, na dumaloy ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan. Hallelujah. Sa amin pong pagsasama-sama, Lord, hallelujah, dalhin mo ang iyong pagpapala sa lugar kung nasaan man po kami. Hallelujah, Lord. Nag-uumapaw ang siyang magpupuno sa lahat ng mga tao na dadalhin mo sa live stream na ito. Wala pong lalabas na hindi mo sila kinatagpo. Hindi matatapos ang live stream na ito, O God, na hindi ka gumagawa ng himala sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. As we gather here, Lord, this morning, first day of the week, Lord, tinatalaga namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon. We commit ourselves to you. Be glorified. Be exalted, Lord, in the lives of your people. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga taong nandito na nakikinig, kung sila ay merong sakit at karamdaman, sila ay iyong pagagalingin. Kung meron man pong mga tao, Lord God, na umiiyak na, hindi na alam, Panginoon, ang solusyon sa kanilang mga problema at pinagdaraanan, kayo ang Diyos na kikilos at sasagot, tutugon sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. May you cover us with your most precious blood. Ang mga taong ito na mabibigat ang kanilang kalooban. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Pinaghaharian ng takot at pag-aalala. Sa oras po na ito, huwag po kaming mahiya, huwag kaming matakot na idulog ang lahat sa inyo. Samahan mo po ang mga taong ito. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang tunay na Diyos. Ipamalas mo ang iyong kapangyarihan sa umagang ito. Ipamalas mo ang iyong kaluwalhatian. Maranasan ng lahat ng mga taong nanonood ngayon ang kilabot ng presensya mo, O God. In Jesus' name. Let your kingdom come. Let your will be done. Ibaba mo po ang presensya ng kalangitan sa buhay ng bawat isa. Ang akin pong dalangin, Panginoon, ang bawat isang individual na nanonood po ngayon, wala po kayong lalagpasan. Wala kayong lalagpasan sa kanila. Nagkaroon na sila ng desire na manood, na magstay po dito. Lord, wag pong masayang yung mga oras na ilalagi namin.
Wala pong masasayang na oras at panahon. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat segundo na nandito po kami, marinig namin ang tinig mo. Malaman namin ang kalooban mo. Sumunod na kami sa iyo, Panginoon. Huwag po kaming manakaw ng kaaway. Huwag po kaming sumunod sa daloy ng sanlibutan. Kundi maging malakas ang aming mga espiritu, Lord. And through your word, Lord, hallelujah, sa pamamagitan po ng iyong mga salita, kami po ay lalalim. Kami po ay magkakaroon ng mas malalim na desire na mas makilala ka, mas mahalin ka at paglingkuran ka, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga tao nanonood, ang mga viewers, ang mga first-timers, O God. I pray that this morning will be a different morning. Isang umaga na kung saan, Panginoon, kung kanina bago sila pumasok dito, bigat na bigat sila, pero ngayong umaga magiging magaan. Magkakaroon ng kagaanan. Sapagkat ang kapayapaan ay mangunguna sa kanilang mga puso. Lord, pagpalain mo at bigyan ng kalakasan ng lahat ng mga tao na nagtatrabaho, nasa ibang bansa, OFW. Kayo po ang mag-comfort sa kanilang kalungkutan. Kayo po ang magbigay ng kaaliwan sa kanila in Jesus' name. Lahat ng mga malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, be with them, O God. Ang lahat ng mga nagigipit, lahat may mga pangangailangan, punuin mo ang kanilang takalan, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Magkaroon po, Panginoon, ng kakaibang daloy ng pagpapala sa kanilang buhay. Let there be breakthrough, Lord, in all aspects of their lives. Pambihirang tagumpay na hindi namin alam kung saan nagmumula. Nag-uumapaw at rumaragas ang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. We call upon you, our miracle-working God. Gumawa ka ng himala sa aming buhay. Mga kapatid, okay lang po ba? Napakitype po sa live comment. Di ko naman po ipagpe-pray na lahat, but I will pray in general. Ilagay nyo lang po sa live comment ang prayer request po ninyo. Sige po, I'll give you time to compose. Lagay nyo po dyan. Nakikita po ng Lord ang lahat ng mga prayer request po natin. Hallelujah. Lord, habang tinatype ng mga kapatid kong ito ang kanilang mga prayer requests, I pray, Lord God, patuloy kayong kumilos, magpakahayag, gumawa, hallelujah, sa lahat ng mga bagay na kanilang pinapanalangin. Walang mahirap, walang imposible sa iyo, Panginoon. Kahit paulit-ulit kaming dumulog sa iyo, hanggat hindi namin nakikita ang katuparan, ang kaganapan ng mga panalangin ito, Lord, hindi kami magsasawang lumapit sa iyo. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na ialay sa iyo ang mga panalangin ito. O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. Holy Spirit, come and answer the word, the prayer requests of these people according to your will, according to their faith, Lord God. Let it be done. Let it be done. Let it be done. It shall come to pass. It shall come to pass in Jesus' name. It shall come to pass, Lord, in Jesus' name. Yes, favor, protection, yes, healing, Lord. Amen. Financial breakthrough, wisdom, yes, Lord. Good health, long life, long and satisfying life, in Jesus' name. Trabaho, amen. Magandang resulta, Panginoon, ng mga laboratory. Complete healing, amen. Peace and unity in Jesus' name. Sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Protection for the family. Yes, Lord. Amen. Thank you, Jesus.
sa trabaho, sa negosyo. In Jesus' name, pagpapala. In Jesus' name. Praise God. At sa bawat individual, maaaring hindi pa sila ganun ka-okay ngayon. Pero Lord, along the way, as we study your word, as we meditate your word, habang nagsasama-sama kami dito, Panginoon, meron kang gagawin sa amin, Panginoon. Salamat po. Thank you for this privilege, Lord, na maipanalangin sa iyo ang mga prayer requests. Ang lahat po ng mga nagsulat, naglagay sa live comment ng mga prayer requests po nila, Panginoon, that is their faith, God. Hindi sila maglalagay dyan ng prayer request kung hindi sila naniniwala na wala kang kayang gawin. Meron kang kayang gawin. Kaya, Lord, ako po ay nakiki-agree. I declare, Lord, and I proclaim the goodness and faithfulness of God upon all these prayer requests. Let it be a yes and amen in Jesus' name. Salvation for the whole family. Deeper faith, Lord God, sa inyo po, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat ng mga tao, ang kanilang pamilya, ang mga magulang, ang mga anak, ang trabaho, hanap buhay at negosyo, in Jesus' name. And I rebuke the works and plans of the enemy to destroy us, to distract us, to kill us. Hallelujah. Lord, we uproot and we cancel the works of the enemy. Panginoon, hindi na po kami mananakawan ng kaaway. The enemy has no authority over us. Hindi na po kami mananakawan ng resources. Hindi na po kami mananakawan ng joy. Hindi na kami mananakawan ng peace, Lord. Sapagkat we are covered by the precious blood of Jesus. We are protected by the blood of the Lamb. We are shielded, Lord. Your giant warring angels are surrounding us, God. And no plans of the enemy can ever cross the bloodline of the Lord Jesus that is covering us, that is surrounding our family, na sinusurround mo ang lahat ng mga trabaho at negosyo at hanap buhay ng mga kapatid kong ito. In Jesus' name. Kailanman ay hindi po kayo magkukulang. Kailanman ay hindi po kayo magpapabaya. Kaya the more na may pinagdadaanan kami, the more na mas kakapit kami sa iyo. The more naluluhod kami sa iyo, Panginoon. Ipagkaloob mo sa mga pamilyang ito ang isang mapagpala, masaganang buhay. We are the head and not the tail. Kami ang magpapautang at hindi kami ang uutang, Panginoon. Kami ang magbibigay sa mga taong nangangailangan. May you bless the works of our hands. Give us the wisdom and ability to produce and create wealth, Lord. In Jesus' name. Preserve us, Lord. Be our Jehovah Jireh, our God who provides. Our Jehovah Rapha, our God who heals. In Jesus' name. Salamat po, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang umagang ito, ang bagong linggong ito, Panginoon, ang aking mga kapatid sa community na ito. Maraming salamat sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, for all the blessings na mag-uumapaw at dadaloy sa amin. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. Lahat po ay magsabi at ideklara, Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we give God the best clap offering of praise to Jesus? Palakpak po ng pagpupuri at pasasalamat. Palakpak po na natanggap na natin ang ating pong ang kasagutan sa ating pong mga panalangin. Praise God. Amen. Amen and amen. Praise the Lord.
God is so good. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen and amen. Yan, sa umaga pong ito ay nais po nating i-welcome ang lahat po ng atin pong mga first-timers. It's not an accident that this one came in my wall already crying in front of my laptop while working. God bless you po, Ate Lynn. Amen. Hindi po aksidente kung bakit nyo po napanood at kung bakit po kayo dumako sa live stream po na ito. Alam niyo po, sa lahat ng mga first-timers na nandito, nais po namin kayo makasama sa community. No? We have a community na mga imperfect na tao. We are not perfect, for sure. Pero kami po ay nagde-desire na sama-samang lumalim at makakilala sa Panginoon. Ako po ay instrumento lamang ng Diyos. But I give all the credit and glory to God sapagkat siya po ang nagnanais na ang bawat isa po sa inyo na nanonood ngayon ay makakilala sa Kanya at manumbalik ang relasyon po natin sa Kanya. Kaya kung kayo po ay bago dito, we are encouraging you to join our community. Ipopost po ng mga moderators po natin to join our GCR community. Kindly send us a message po sa Heart to Heart FB page. Hanapin nyo lang po sa FB ang Heart to Heart na may red logo at makikita nyo na po doon ang ating page. Mag-message po kayo doon at magbibigay po kami ng link kung paano po kayo makaka-join sa ating pong community. Gusto po namin i-welcome lahat ng mga first-timers. Kung kayo po ay first time na nanonood ngayon, pwede bang mag-type kayo sa live comment ng me at kung saang lugar kayo nanonood. Saang lugar po kayo nanonood? Ayan. So, Ems, hello po. Si Teacher Lynn from Dubai. Join kayo ng live group natin, online live group ha. Meron po tayo. Yes, Ate Cindy, God bless you po. Amen. Message ko po kayo mamaya. Gloria on IG from Taguig. Joseph from Cavite. Si Kazeline, hello. Si Sha. Si Lynn from Hong Kong, from Taiwan, Bataan, Bebe Singapore. Si Lynn from Laguna, si Babes from Singapore, Lynn Hong Kong, Ayang Isabella, Lynn Laguna, si Sha from Japan. Meron tayong live group sa Taiwan, sa Japan, sa Middle East. So kung gusto nyo mag-join ng live group, ng online support system, pwede kayo mag-share, pwede kayo magtawagan, pag may prayer request kayo, lagay nyo doon, message lang kayo. Message kayo sa akin or sa page para ma-add namin kayo kung saang live group po kayo kabilang. Okay? So far, meron na tayo sa US, Canada, sa Middle East, sa Japan, Taiwan, Singapore. Yan. Praise God, Ate Ilongga. So yan, message lang po kayo, tapos join po kayo sa mga online live group. Hi Narsleng, yeah, sama po kayo sa Middle East GC from Saudi. Yan. Praise God po. So we are so happy and blessed, grateful to God na makasama po namin kayo sa community po na ito. So, welcome na welcome po tayo. Mga kapatid, pwede bang i-welcome natin lahat ng mga first-timers? I-ano nyo lang po ako, i-follow nyo lang po itong account na ito para updated po kayo sa lahat ng mga devotion po natin at mag-join kayo ng live group at ng mga group chat sa atin pong community. Okay? Join lang po kayo. So, welcome, welcome, welcome. Sige po, welcome natin sila. Praise God. Inaayos ko pa po yung iba. Yeah. Hello Gladys from La Union. Hello po. Welcome, welcome. Okay, so wag niyong kalimutan mga first-timers na mag-join ng live group. Wag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating pong account. Mag-join sa ating group chat. Alam niyo, may nag-message nga dun kanina, sabi ko sa inyo na basahin ko ulit. Sabi niya dun kasi bago lang siya, kagabi ata. Sabi niya, thank you po Lord, dinala niyo po ako sa group chat na to. Sobrang iyak ako ng iyak dahil sa pinagdadaanan ko. Sobrang gumagaan po pakiramdam ko habang nagbabasa po ako ng ibang message niyo. Maraming salamat po, Lord, wag mo po ako bibitawan. Praise God.
So marami pang mga patotoo na ginawa si Lord sa ating mga buhay na gumaling, mga tao na napalapit sa Diyos na bago ang buhay. Kuya, may tips po ba kung paano maging closer kay God? Pray, read the Word, and find a right community. Hanap ka ng community makakatulong sa'yo na mapalapit sa atin pong Panginoon. Okay, so everyday po ay nagkakaroon tayo ng live. Sa umaga po may devotion po tayo. At sa gabi naman po ay meron tayong 21 days prayer and fasting na ginagawa. So mamayang gabi ay meron pa rin po tayo. Praise God. Praise the Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga new followers natin at sa bawat isa ng mga bagong pasok po. Yan, praise God. So we are now in Exodus chapter 11. Actually, napaka-ikli ng verse po na ito. Pero alam ko po na palalawigin ng Panginoon habang tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral po natin. So Exodus chapter 11. Okay? So the title of our devotion for today is The Final Warning Before the Door Closes. The final warning before the door closes. Nakikita niyo po ba sa live comment? Yung lumalabas po ba? Yeah. Praise God. The final warning before the door closes. Ito na naman tayo, no? Alam niyo sa mga title natin, may mga tao na nangungusap talaga si Lord sa kanila. And this time, no, another title na kapag nabasa natin, siguro matatakot tayo. No, baka may takot. Pero alam niyo po, ito ay pagpapaalala ng Panginoon. Pagpapaalala ng Diyos. Na bago po tayo dumaan sa judgment dahil sa mga bagay na ginagawa natin o sa mga consequences dahil sa mga bagay na nagagawa natin, palagi pong merong may mga warning si Lord. And this time, sa 10 plagues na atin pong napag-aralan, nandito na po tayo sa ika-10. So this is the 10th plague during the time of Exodus. During the time of Exodus. Ito na po yung huli na salot na ipapadala ng Panginoon sa mga Egyptians. The 10th plague. And this is the final warning ng Panginoon sa kanila. So Exodus chapter 11 is just a short chapter, pero nagdadala po ito ng mabigat. No? Heavy and holy weight. At this point in the story, mga kapatid, Pharaoh has repeatedly resisted God. Ilang beses niyang niresist ang Panginoon. Ang warning ng Lord. Nakakita na po si Pharaoh ng mga signs. Nakakita na siya ng mga nakarinig na siya ng mga warnings. Nakita na rin niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Paulit-ulit. Again and again. But now, the conflict reaches its final stage. One last plague is coming. One final warning is given. And one more opportunity stands before Pharaoh. Sa lahat ng mga nanonood po ngayon, ilang beses nang nangusap ang Panginoon sa ating mga buhay.
Ilang beses na po nangungusap ang Diyos sa atin. At dito po sa pag-aaralan po natin, one final warning is given. One more opportunity. Mga kapatid ko na nanonood po ngayon, hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. Alam niyo po kung anong ipapakita sa atin dito? Ng Exodus chapter 11. Alam niyo kung ano ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. There are moments when God, in His mercy, gives repeated chance. Lahat naman po siguro tayo ay nakatanggap. Tama po ba? Ng paulit-ulit na chances mula sa atin pong Panginoon. Pero di ba po tapos dyan? But there also comes a time when the season of warning ends and the consequence arrives. Yan, magkadugtong po yan. God bless you, Pati Cindy. There are moments when God, in His mercy, dahil sa kahabagan ng ating pong Panginoon, paulit-ulit siya nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Pero darating sa punto ng ating mga buhay na yung season of warning na yan ay magtatapos at darating na po ang consequences sa lahat ng ating mga nagawa. And this chapter is not only about judgment po. Hindi ito patungkol lang sa kaparusahan na gagawin ng Panginoon sa mga Egyptians. It's about the seriousness of delayed obedience. Seriousness of delayed obedience. Maraming beses nangusap ang Panginoon kay Parao, pero ang Parao ay palaging nagre-refuse, hindi nakikinig. And now, the door of mercy is still open for us. Konti pa. But only for a moment longer. Alam niyo po, hindi natin alam kung kailan darating ang rapture. Walang nakakaalam ng exact na oras, araw at panahon. Ito po ay biglaan. Ito po ay parang isang magnanakaw na darating sa isang gabi na kung saan ang lahat ng mga tao doon sa bahay na iyon ay natutulog. Like a thief comes in the night. Nakahanda po ba tayo? Bukas pa po ang pintuan ng kahabagan ng Diyos. Maaari pa po tayo manumbalik sa Kanya. Maaari pa natin isuko ang ating buhay sa Kanya. Sa lahat ng mga nanonood po dito ng matagal na, alam ko naman po na talagang nagsuko na tayo ng buhay sa ating pong Panginoon. Sa lahat ng mga bago, kamusta po kayo? Sa lahat po ba ng mga bagong nanonood ngayon, gusto niyo po ba na ibigay na ang inyong buhay sa Panginoon? Gusto niyo po ba na isuko na ang inyong buhay sa Panginoon? Bukas pa po ang pintuan. Kapag tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang masakit na katotohanan. Ako na po ang magsasabi sa inyo. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Opo, totoo. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Pero ano po ang sabi sa John chapter 1 verse 12? Allow me to read. John chapter 1 verse 12. Sabi dito sa Tagalog. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat tayo ay nilalang
nilikha ng Panginoon. Pero sino lang po ang tatawaging at magkakaroon ng karapatan bilang maging anak ng Diyos? Ang mga taong sumasampalataya at tumatanggap kay Jesus. Yun lamang po ang susi. Tanggapin at sampalatayaan ang ating Panginoong Yesus. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay. At tayo po ay magkakaroon ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Upang maging anak ng Panginoon. Ang sarap po, no, kapag ikaw ay anak ng Diyos at ang tinatawag mong Ama ay ang Ama mo sa langit. Ang sarap po na meron kang tinatawag na Ama. Sa lahat po ng nandito na wala na po silang magulang. Napakahirap po, no? Napakahirap po na wala ka ng magulang sapagkat sila ay nagiging lakas mo rin. Pero alam niyo po, mga kapatid, huwag po kayo mag-alala. Mayroon po kayong Ama sa langit. Sa lahat po ng mga naulila na, mayroon kayong Ama sa langit na nakakaalam ng inyong sitwasyon. Siya po ang inyong magiging tagapagtanggol. Siya po ang inyong magiging kaagapay. Amen. He is the father to the fatherless. He is our good, good Father. Amen. Hallelujah. God is moving. For the insight, ano po ang konteksto ng Exodus chapter 11? Exodus 11 prepares us for the 10th and final plague. Alam niyo po kung ano yung ikasampu? The death of every firstborn in Egypt. The death of every firstborn in Egypt. This is the final plague dito po sa Exodus po na ito. Unlike the earlier plagues, ano po yung sinira ng earlier plagues? Yung Siyam na nauna. No? Ang sinira niya yung nature, mga animals, even the health of those people. And now, this final plague strikes the deepest and most personal place, the household. And this is the climax of God's confrontation with Pharaoh and Egypt. At ito po ay nag-highlight ng tatlong bagay. 3 major truths. Number 1, this chapter highlights 3 major truths. Ano po ang unang katotohanan, mga kapatid, dito sa ikasampung salot? God's word will be fulfilled exactly as spoken. Pangalawa, so ibig sabihin nito, mangyayari kung ano eksakto ang sinabi ng Panginoon. Pangalawa po, nakatotohanan sa Exodus 11, God makes a clear distinction. Sabi ko nga po sa inyo, may pagkakaiba between His people and those under judgment. Di ba po napag-aralan natin doon sa darkness, madilim sa sambahayan ng mga Egyptians, pero ang mga Israelites merong liwanag, may pagkakaiba. Ganun din po sa atin, mga kapatid. If you are a follower of Jesus, there's a distinction. Kung ang lahat ay naghihirap, ikaw ay pinagpapala. Kung saan sila ay merong kadiliman, sa iyong buhay ay merong kaliwanagan. Merong clear distinction between the people of God and those people who are under judgment. Amen po ba, mga kapatid? Ulitin ko po yung sinabi ko noong nakaraan. In times of famine, we will enjoy plenty. We will enjoy plenty.
makikita po ng lahat ng tao, mga kapatid, na tayo ay mga tunay na anak at mananampalataya ng Panginoon. May nakapagsabi na ba sa inyo na, uy, bakit parang kahit ang dami mong problema, nakakayanan mo? Bakit parang hindi halata sa'yo na may matitindi kang pagsubok? May nakapagsabi na po ba sa inyo niyan? May clear distinction. May pagkakaiba ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Mas makakayanan po natin. Sabi ko nga po, mahirap ang buhay. Tama? Tama po ba yun? Mahirap ang buhay? God bless you po, Ate Sarah. Mahirap ang buhay sa mundo. Napakahirap ng buhay sa mundo. Pero mga kapatid, mas mahirap kung ang buhay natin ay wala sa ating Panginoon. Mas mahirap ang buhay na wala sa Diyos. Mas mahirap po ang buhay na malayo sa Diyos. Okay na po na mahirap ang buhay basta may Panginoon tayo sa buhay natin kasi ganun talaga sa buhay, mahirap. Tama po ba? Hindi madali ang mabuhay. Napakahirap. Uy, salamat Ate Cindy. Pero may corona. God bless po. Pero piliin mong maglumayo sa Diyos. Piliin mong wag lumayo. Umalis sa Panginoon. Okay lang mahirap basta kasama natin si Lord. Amen? Piliin po natin lagi ang Panginoon. Hindi choice, hindi option na aalis tayo, lalayo tayo dahil mahirap ang buhay, dahil marami kang mga problema at mga pagsubok. Hindi option ang paglayo. Hindi option ang pag-alis. Amen? Ang option mo, manalangin ka. Ang option mo, mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Ang option mo, lagi kang makipag-usap sa mga tamang tao na makakapag-encourage sa'yo. Amen? Pray, read the Word of God, fellowship, obey, submit to the Lord, be faithful in season and out of season. Yun yung mga bagay na dapat ginagawa natin sa oras ng problema at kabigatan. Amen po ba? Can I hear an amen? Tingnan niyo sabi sa Luke 9:28. Dinala ni Jesus si Pedro at si Juan at si Santiago sa bundok upang manalangin. Dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad. Saan? Sa bundok upang manalangin. Mga kapatid, ang tunay na kaibigan, ang tunay na makakasama mo, dadaling ka sa bundok. Ano ibig sabihin ng mountain dito? Doon sa lugar ng pananalangin kung saan makakatagpo mo ang Diyos. Alam mo kung sino yung mga taong hindi mo dapat samahan? Yung mga taong nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Ang dapat mong samahan, yung mga taong nagpapalapit sa iyo sa Panginoon. Yung mga taong nagtutulak sa iyo. Kaya sabi sa akin kahapon, 'di ba? Bulaang mangangaral daw ako. Sabi, bulaang mangangaral daw ako. Matatanggap ko na false prophet ako kung pinapalayo ko kayo sa Panginoon. Matatanggap ko po 'yun. Kung ang ginagawa ko ay sirain ang inyong relasyon sa Panginoon. Pero what we are doing, we just want all these people na mapalapit kay Lord. Hindi sa akin, hindi sa community, kay Lord. Sa Diyos. Kasi hindi ko po kayo kayang iligtas. Hindi kayo kayang iligtas ng community na ito. Ang makapagliligtas sa ating lahat ay ang Panginoon. Siya po ang makakapagbago ng sitwasyon ng buhay mo. Siya ang makapagbibigay sa iyo ng kasagutan. Kaya tayo, lalapit tayo sa Panginoon.
And number 3, truth. Ano yung pangatlong katotohanan? Repeated rejection of God's voice eventually consequences. Ang hirap naman ng irreversible consequences, no? Kasi ilang beses na tayong kinausap ni Lord eh. Ilang beses na siyang nag-warning sa atin. Alam nyo, kaya nga kayo lagi nanonood dito eh. Para palagi tayong paalalahanan ni Lord. Sa mga bagong nandito, di aksidente kung ba't nandito ka. May gustong i-correct sa'yo si Lord. May gusto siyang itama. May gusto siyang sabihin sa'yo. Huwag mong tigasan ang iyong puso. Sanay na sa akin yung mga matatagal dito eh. No? Kahit paulit-ulit yung mga pangangaral po natin, pero bakit hindi nakakasawa? Di ba po, kahit ilang beses natin napapakinggan, tinatamaan pa rin tayo. Kailangan po natin ng salita ng Diyos to correct us, to rebuke us. Amen. Alam nyo, kahit matapos natin tong Bible, hindi pa rin tayo totally na 100% kumpleto. I mean, 100% magiging maganda yung buhay natin. Kasi po, habang nabubuhay tayo, work in progress po tayo. Amen? Hanggang sa huling sandali ng buhay natin. Alam niyo po yung maganda, yung magpapaalam tayo sa mundong ito at nasabi natin, Panginoon, I have fight the good fight of faith. Anong sabi ni David? Sabi niya, hanapin ko lang yung verse ha. May sinabi si David eh, nung mawawala na siya. Napakaganda nung sinabi ni David. Yan. Acts 13:36. Acts 13:36. Yan. Sabi, ito ang sabi sa Acts chapter 13 verse 36. Now, when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he was buried with his ancestors, and his body decayed. Ulitin ko po. Now, when David had served God's purpose in his own generation, tingnan natin sa Tagalog. Ito ay sapagkat si David, nang matapos niyang paglingkuran ang kanyang sariling lahi ayon sa kalooban ng Diyos, ay namatay. Ang sarap po ng ganon. Na-serve natin yung purpose natin in our own generation bago tayo magpaalam sa mundong ito. Alam niyo po yung kantang I want to serve the purpose of God in my generation. Sabi doon sa awiting iyon, I want to serve the purpose of God in my generation. Natapos po ni Haring David ang kanyang lakbayin sa mundong ito bago po siya nawala, bago siya namatay. Na-serve niya yung purpose niya. Ang sarap po no, na magpapaalam po tayo sa mundong ito na alam natin, na na-serve natin yung purpose natin. Napakasarap po nun na wala tayong pagsisisi. Maraming mga tao kapag namatay yung mga magulang o mahal sa buhay, ang daming pagsisisi. Sana pala ginawa ko na, sana pala ganito ganyan, dapat ginawa, dapat sinabi ko na. Ang daming mga regrets. Ang nakakalungkot pa yung mga taong namatay na hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus.
Pero tayo po ay may pagkakataon pa. Ikaw na nanonood ngayon ay may pagkakataon pa. At ikaw ay gagamitin ng Lord para sabihin sa ibang mga tao, sa iyong pamilya, ang katotohanan ng mabuting balita ng Panginoon. Nais po ng Diyos na ang ating buong sambahayan ay makakilala sa Kanya. Sana maging kagaya tayo ni Haring David. I serve the purpose of God in my own generation. May question to you right now. Nagagawa mo ba ang purpose ni Lord in your own generation? Nagagawa mo ba ang purpose ni Lord? Kasi kung hindi pa, may pagkakataon ka pa. God tells Moses, sinabi ni Lord kay Moses dito sa chapter 11, na kapag natapos na ang final plague, Pharaoh will not merely let Israel go, he will drive them out completely. Walang sino mang tao ang makakahadlang sa plano ng Diyos sa buhay mo. Walang sino man at anumang bagay ang makakahadlang sa napakagandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Brothers and sisters, you are here for a reason. You are here in this live stream. You are watching this live stream. You are staying. Nandito ka ngayon. God has a purpose. There's a reason why you are here. God wants you to be part of something great, of something big. Amen. Yes po, Ate Cindy. Tawag ako sa'yo mamaya. Merong purpose si Lord. Kahit parang hindi natin nakikita. Mga kapatid, as much as I want, no? Kung pwede ko lang kayong puntahan isa-isa lahat, gagawin ko po para sabihin sa inyo na mahal kayo ni Lord. Pero salamat merong ganitong platform, di ba? Na kahit hindi tayo magkakasama, kahit hindi tayo personal, physical na magkakasama, but still, meron tayong ganitong online platform na naibabahagi natin ng salita ng Diyos at kayo ay nakikinig at natututo. Magpalakasan tayo. Amen. Magmahalan tayo. Ang mundo po ngayon, pasama na ng pasama. Ang mundo ngayon, giyera, galit, puot sa isa't isa, patayan. I don't know. Punong-puno po ng pighati sa mundong ito. Kailangan po natin na maging boses, maging tinig, maging kamay ng ating pong Panginoon. Tayo po ang gagamitin ng Diyos. Amen? Wag po tayo magpapadaig sa kamunduhan. Wag po tayo magpapadaig. Magpalakasan tayo. Amen? Let us sharpen one another. Strengthen one another, mga kapatid. Come on. Gusto kitang i-cheer. I-cheer muna kita. Yan. Cheer up. Okay? Sana, nawa after ng devotion natin ngayon, ma-uplift ka. Gusto ko na right after ng devotion natin ngayon, kung kanina pagpasok mo dito, lugmo ka, lalabas ka dito, okay ka na. Malakas ka na ulit. Masigla ka na ulit. Amen? Bumalik na yung passion, yung desire. Hello, Ate Jen. Amen? Gusto ko bago ka lumabas dito sa live stream na ito, binago ka ni Lord. You will never be the same again. Amen. May faith ka na. Magna-number 1 pa lang, Ate Jen. Amen. Ganyan dapat yung energy na nabibigay natin sa bawat isa.
Ganyan dapat yung desire na napapasa natin, yung passion na napapasa natin. Nakakapag-recharge tayo sa presence ni Lord. Amen. Amen. Kaya ulitin ko mga kapatid, kung wala pa kayo sa online GC, sa online life group chats, mag-message na po kayo. Gusto ko po lahat kayo merong online life group. Gusto ko po lahat kayo may support system. Kasi hindi nyo kayang mag-isa. Kailangan nyo ng makakasama. Kailangan nyo po ng makakatuwang sa panalangin. Kailangan nyo po ng mga tao na makakapag-encourage sa atin. Kaya mag-join kayo ng life group. Okay? Lalo yung mga nasa ibang bansa. Naku, ang hirap sa ibang bansa, di ba? May mga na-homesick and all. Pero may mga kapamilya tayo, kapatid tayo na nandito na makakatulong po sa inyo. No? Dito po sa online life group, walang judgment. No? Walang judgment. At kung kayo po ay nasa mga life group na, iwasan po ang pagbebenta. Yan, walang magbebenta. Walang kahit na ano. Walang utangan. Yes, yan nakakasira ng relationship yan. Basta pure encouragement. Pure word of God. Yun lang po ang gagawin po natin. Magpapalakasan tayo. Magpapanalangin po tayo. Okay? Walang mawawala sa life group. Palakasan tayo. Alam niyo yung ginagawa ng mga unang Teka lang, hanapin natin. Hanapin natin yun Sure. Mag-message kayo sa mga moderators para maka-join po kayo. Or mag-ano kayo sa heart-to-heart page. Okay? Basahin ko lang yung mga early disciples. Tingnan niyo po Lapit ko lang yan. Ito. Kung tayo po ay magkakaisa sa life group, kung tayo ay magkakaisa sa community po na ito, magiging para tayong mga early believers. Tingnan niyo po. Basahin ko Sa Acts chapter 2, verses 43 to 47. Acts chapter 2, verses 43 to 47. Okay? At kung ano ang napag-usapan, syempre huwag nang lalabas. Kung ano lang, no? Confidential. Tingnan niyo pong ginagawa nila. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Okay? Naghari sa lahat ng takot, sabi dito. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang ari-arian. Ito yung nangyari. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Listen. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Ano pa ang ginawa ng mga early disciples? Okay? Araw-araw, sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. May malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. Yan po ang sabi sa Acts chapter 2.
Grabe, no? Yung takot dito, mga kapatid, ano yun parang banal na takot sa Diyos. Parang they stand in awe of the wonders of God. Kasi sabi dun sa English, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. So nagkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Mga kapatid, tingnan niyo pong ginagawa nila dito. Grabe, no? Basahin nga natin doon simulan natin sa verse 41. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo, nagpa-water baptize agad sila at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. 3,000 were added just that day. 3,000! Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain at tinapay at manalangin. Mga kapatid, ganito po dapat tayo sa community No? Ilaan natin ang ating mga sarili sa mga katuruan. Magsama-sama tayo bilang magkakapatid. Amen? Magsama-sama tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya. At hindi lamang po iyon, kailangan po talaga, sabi dito, magsalo-salo sa pagkain at tinapay. Kasama talaga yun yung magsalo-salo. Alam nyo, nakikita ko lang sa mga life group na gagawin po natin. Kasi magkakalapit naman kayo. Pwede kayo na magsama-sama. For example, yung mga nasa Manila. Kita-kita kayo. No, once in a while. Magsama-sama kayo. Magsalo-salo sa pagkain at tinapay. Pwede kayong mag-coffee, pwede kayong, alam niyo yun, labas kayo dito, kain kayo, fellowship, kwentuhan, palakasan. Pwede yun. At higit sa lahat, sabi dito, magpanalanginan. Magpanalanginan. Kaya yung gagawin natin, di ba, may life group tayo sa Pangasinan, for example, hindi magsama-sama lahat ng mga nasa Pangasinan, magkita-kita kayo. Magsama-sama lahat ng mga nasa Taguig, magsama-sama kayo. Lahat ng mga nandito sa Antique, diba? Magkita-kita kayo. Sa Davao, sa Cebu, kung saan man. Ang dami natin Diba po? Yung life group po na pagdadalhan ko sa inyo, yung gagawin kong life group sa group chat, ituring nyo ang isa't isa bilang magkakapatid. Okay? Magkakapatid. Opo, gagawa tayo. Miss Cool Heart, message nyo nga po ako sa Messenger. Para po masama ko kayo. Gagawa tayo ng GC sa Malaysia. Okay? Magpanalanginan. Meron na tayo so far sa Singapore, sa Taiwan, sa US, Canada, sa Middle East. Meron na po tayo. Sa Quezon City, sa Manila, yes. Pero pinagsasama-sama ko yung babae at saka magkahiwalay yung mga babae, magkahiwalay yung mga lalaki. Okay? Sige po, Ate Candy, sasama ko na kayo sa GC ng Singapore. Okay? So yun po, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. O, di ba? After nito, dahil sa maraming himala na ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot, yung banal na takot sa Diyos. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya sa anniversary natin. Magsasama-sama tayo lahat sa July. Ito pang ginawa nila at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ganong level yung pagmamahal nila sa isa't isa. Na parang yung mga property, yung mga meron sila, itinuring nila, ay magkakapatid tayo. Gusto kong mag-share. Gusto ko na sama-sama tayo dito. Na kapag ikaw ay punong-puno ng blessing, you share your blessing to your life group members. Alam niyo po, yun yung topic namin kahapon sa church. Kaya blessed na blessed ako Alam niyo yung topic namin sa church kahapon? Sa life group, walang iwanan. Sa life group, walang iwanan. So we are encouraged po na magkaroon kami ng sariling life group. Pero dito, grabe na yung mga life group natin. Napakadami na. Sa TikTok, sa community, sobrang dami. International ang life group natin. Kaya sabi ko, ang ganda ng topic kahapon sa church. Sa life group, walang iwanan. Ang panalangin ko, yung mga life group na pagdadalhan sa atin ni Lord,
ituring nyo ang isa't isa bilang magkakapatid. Ituring nyo ang isa bilang magkakaagapay. Mga kapatid, sabi ko po sa inyo sa life group, walang iwanan. Dapat po ang ginagawa natin dyan, pinapangalagaan natin. No? Yung life group natin. Again, sa life group, iwasan po natin ang pagchismisan, walang marites sa life group, walang utangan, walang pagbebenta, iwasan po natin. Pure encouragement. Pure na may mga ibibigay ako sa inyo mga life group leader. May mga ibibigay ako sa inyo mga life group leader. Sila ang mangunguna sa inyong mga life group. Okay? Kaya excited ako sa pagdadalhan sa atin ng ating Panginoon. Sino dito excited magkaroon ng life group sa kanilang lugar? Through this community. Sino dito yung gustong-gusto na magkaroon ng life group? Amen. Praise God. Tapos magkita-kita kayo kung magkakalapit kayo. Pagsasama-samahan kayo mga magkakalapit. Magkita-kita po kayo. Yan. Sige, kahit saang bansa pa yan, di ba? Kahit saang bansa. Meron din tayo sa Korea. Yan. Meron din. Meron na po sa Taiwan, Ramsel. Meron ng GC sa Taiwan. Message lang po kayo sa page. Okay? So, life group talaga, mga kapatid. Napakahalaga. Sige po, lahat ng mga nasa Singapore, let's go! Baka sa last week daw ng May ay makapunta tayo dyan sa Singapore. Last week ng May. So, see you Singapore, Malaysia. Okay, Singapore, Malaysia. Praise God. Grabe. Pinapalago international. International talaga. Thank you notifications. God bless you. God bless. Yun, itinuring para sa lahat. Meron pa. Ipinagbili nila ang kanilang ari-arian. Opo, Ate Fel. Paki-assist po. Paki-assist, Ate Fel. Si Ramsel. Na makasama sa GC ng Taiwan. Amen, Ate Tess. Excited to meet you, Papas. Amen. God is good. Kita-kits po tayo dyan. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangailangan. Sarap naman nun. Sarap nun, no? Baka daw po last week ng May, Ate Maria. Tingnan nyo, grabe yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Nagtutulungan talaga. Araw-araw sila'y nagkatipon sa templo. Ang kaibahan natin, araw-araw tayo dito sa online. At nagpipira-piraso ng tinapay. Magkakaroon na ulit tayo, mga kapatid, ng ating pong breaking of the bread. No, communion sa first week. Ate Rochelle, paalala mo sa akin. No, first week ng April. So, ihanda nyo na po ang inyong juice at ang inyong tinapay. For our communion. Nagpipira-piraso ng tinapay at masaya at may malinis na kalooban. At may crossover tayo bukas, Tuesday. Crossover tayo tomorrow. Okay? Okay po. Grabe. Ang saya siguro ng mga early believers na to, no? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Araw-araw, may mga tao nakakakilala kay Lord. Bukas po, mga 10 or 11 p.m. kasi po kailangan tumawid tayo ng panibagong araw. So, madaling hating gabi po tayo tomorrow. God is good. So yun, sila. So balik tayo sa devotion. Okay? Balik tayo sa devotion. So point number 1, mga kapatid. Point number 1. God's warnings are merciful. Kaya nagwa-warning si Lord sa atin kasi mahabagin siya. Pero, sabi dito, they are, sabi dyan,
They are not endless. They are not endless. So dito makita natin sa Exodus 11, chapter 11 verse 1. Chapter 11 verse 1. Now the Lord had said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. After that, he will let you go from here, and when he does, he will drive you out completely. He will drive you out completely. So God had already given Pharaoh many opportunities. Napakadami ng binigay ni Lord na opportunity kay Pharaoh. At bawat isang salot po, no, ay isang act of judgment. Hindi lamang siya act of judgment really, pero ito po ay call to repentance. Alam niyo po, kaya may nangyayari sa atin na mga bagay, minsan kabigatan, mga problema, sometimes, calling ng Lord yun para bumalik ka sa Kanya. Calling ng Lord yun para mag-repent ka. Alam mo yun, parang sometimes may mangyayari sa'yo na kabigatan kasi gusto ni Lord magising ka. Gusto ni Lord na, o anak, parang napapalayo ka na. O anak, baka medyo, lumilihis tayo ng landas. So sometimes may mga pinapadala siyang ganun sa atin. Hindi po ito para parusahan lang tayo, pero gusto ng Lord, ibalik tayo. No? Ibalik tayo. It's a call to repentance. Kaso dito, sa nangyayari kay Pharaoh, one more plague. Last plague. Mga kapatid, baka ito na yung araw na sinasabi ng Lord sa'yo, last na to, anak. Pag di ka pa tumigil, no? Pag di ka pa tumigil, darating na yung mga consequence natin. Baka dumating na yung judgment. Alam niyo, nire-remind tayo ni Lord ngayon, while God is patient. Nire-remind tayo ni Lord ngayon kasi He is a patient God. But there's a limit to how long people can keep resisting His voice without consequence. Mercy delayed is not mercy denied. Hindi ibig sabihin na hindi naman nangyayari eh. Tuloy ko lang itong ginagawa kong mali. Wala naman nangyayari sa akin eh. Kahit naman mali yung ginagawa ko, blessed pa rin ako eh. Remember, mercy delayed is not mercy denied. It should never be mistaken for permission na parang ipe-permit mo yung mga bagay na ginagawa mo sapagkat wala namang nangyayari sa'yo. Patient lang si Lord. Pero kapag dumating yung pagkakataon, ihanda mo yung sarili mo. Kung gaano ka katapang gumawa ng kasalanan, ganun ka rin katapang harapin yung mga consequences ng ginagawa natin. God bless you po, Sister Mayumi. Can we just pray, utter prayer for Mayumi? Lord, let your comfort be upon her. It's not easy, Panginoon, na mawalan po ng mahal sa buhay. Especially, Lord, 8 months pa lang yung baby niya. Pero I know, God, that sa kabila ng ganitong pagkakataon, you still care for us. You still love us. And you have that perfect reason and purpose kung bakit inalaw mong mangyari po iyon. So can you just comfort Sister Mayumi, Lord? Please, Lord, comfort her. Be with her, Lord, during this tough season ng kanyang buhay. Be with her at nawa po, Panginoon, ay makilala ka niya, Panginoon, sa mas malalim at personal ng kapamaraanan po. In Jesus' name. Amen. God bless you po and virtual hugs kay Sister Mayumi. So many people assume that because judgment has not come yet, God is unconcerned. Yun yung iniisip ng mga tao, di ba? Pero hindi porket na-delay lang yung consequences, no? Hindi ibig sabihin, approve na ng Lord yan. If God has been speaking to you, kung nangungusap sa'yo si Lord,
about repentance, forgiveness, surrender, obedience, and holiness. Gawin mo na. Magpatawad ka na, magrepent ka na, magsuko ka na, sumunod ka na, magpakabanal ka na. Bakit? Do not wait. Do not wait for a more painful moment to respond. Do not wait, mga kapatid ko. Huwag mo nang hintayin dumating pa yung panahon na sobrang masasaktan ka. The best time to obey God is always now. The best time to repent is now. The best time to forgive is now. The best time to surrender is now. The best time to be holy is now. The best time to obey is now. Now, now, now. Ngayon na. Amen. The best time to obey God is always now. Ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas pa kasi hindi mo alam kung may bukas pa. Okay? Huwag mo nang hintayin na masaktan ka pa lalo. Huwag mo nang hintayin na may mangyari pa. Okay? Sabi ni Ate Algie, huwag niyo ako tularan, dami tapik palo, pero bumalik ako kasi hindi ko na kinaya. Tindi pa ng palo ni Lord. Grabe, no? Ayun pa lang po, balik na tayo. Huwag mo nang hintayin, sobrang paluin ka ng matindi ng Lord. Okay? So, number 2, God knows how to distinguish His people in the midst of judgment. Basahin lang natin itong chapter 11 para alam natin yung kabuuan. Then the Lord said to Moses, I will strike Pharaoh and the land of Egypt with one more blow. After that, Pharaoh will let you leave this country. In fact, he will be so eager to get rid of you that he will force you all to leave. Tell the Israelite men and women to ask their Egyptian neighbors for articles of silver and gold. Moses had announced to Pharaoh, this is what the Lord says. At midnight tonight, I will pass through the heart of Egypt. All the firstborn sons will die in every family in Egypt, from the oldest son of Pharaoh, who sits on his throne, to the oldest son of his lowliest servant girl who grinds the floor. Even the firstborn of all the livestock will die. Then a loud wail will rise throughout the land of Egypt, a wail like no one has heard before or will ever hear again. Grabe yun. Yung sigawan ng mga tao. Grabe. Then you will know that the Lord makes a distinction between the Egyptians and the Israelites. All the officials of Egypt will run to me and fall to the ground before me. Please leave, they will beg. Hurry and take all your followers with you. Only then I will go. Then burning with anger, Moses left Pharaoh. Now the Lord had told Moses earlier, Pharaoh will not listen to you, but then I will do even more mighty miracles in the land of Egypt. Moses and Aaron performed these miracles in Pharaoh's presence, but the Lord hardened Pharaoh's heart and he wouldn't let the Israelites leave the country. Sabi sa Exodus 11 verse 7 sa point number 2, but among the Israelites, sa mga Israelita, kung ang mga Egyptians ay mag-wail, grabing sigawan, grabing paghihinagpi sapagkat mamamatay ang mga firstborn na anak nila at ang kanilang mga livestock. Pero anong distinction? But among the Israelites, sa mga Israelita, not a dog will bark at any person or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Alam niyo sabi sa Malakay chapter 3 verse 18, Malakay 3:18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not.
makikita mo ang pagkakaiba. Sa mga taong naglilingkod sa Panginoon at sa mga hindi. Sa mga taong may katuwiran ng pamumuhay at ang mga tao na nasa kasamaan. Psalm 91 verse 7. Ano sabi sa Psalm 91 verse 7? 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. Maraming mabubuwal. Maraming mabibigo sa nasa kaliwat kanan mo. Maraming mapapahamak. Pero sabi dito, it will not come near you. It will not come near you. No plagues. No disaster. Amen? Will come near you. God is so good. Ililigtas tayo ng Diyos. One of the most comforting truths in this chapter po, yung talaga magka-comfort sa atin. God never loses sight of His people. Hindi tayo kailanman nawala sa paningin ng Panginoon. Amen po ba? Kailanman hindi tayo nawala sa paningin ng Panginoon. While Egypt was under judgment, Israel was under divine protection, divine distinction, divine preservation ng Lord. Grabe, no? Grabe yung pag-iingat ng Lord. Hindi ibig sabihin perfect ang mga Israelites. But it meant that they were covered by God's purpose. God's covenant purpose. Kasi may purpose ang Lord sa mga Israelites eh. Di ba po yung sa panahon pa ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, pararamihin sila ng Lord eh. Yan yung pangako ng Panginoon sa kanila eh. At hanggang ngayon, nandoon yung covenant promise na yun. God's people may live in the same world, yes. Ang mabubuti at masasama ay naninirahan sa isang mundo. Nakaka-experience sila ng same environment. Nakakarinig sila ng iisang balita. But you know what? Here's the good news. For everyone. For the sons and daughters of the Lord. For the children of God. We are not abandoned by God. We are not abandoned to the same spiritual faith. Ang ganda po nun. Ay, putol siya. So, sulat ko lang yung dulo. Amen. Kahit magkakasama tayo naninirahan sa mundong ito, nakaka-experience tayo ng same environment, face the same headlines, pero iba ang patutunguhan ng mga anak ng Diyos. Amen? Iba po ang mararating po natin, mga kapatid. Because God knows how to preserve what belongs to Him. God knows how to preserve what belongs to Him. You are being preserved by God. Pinapreserve ka ni Lord. Okay? Pinapreserve ka ni Lord. Alam niyo, may mga seasons na unstable tayo. Tama? May mga season na unstable tayo. Parang pakiramdam natin, gumuguho yung buhay natin. Meron kang financial shaking, nasi-shake yung finances mo. Meron kang family crisis. Tama? Family crisis ka. Sa panahon ngayon, national uncertainty, di ba? Di mo alam. Anong mangyayari? Tataas pa yung mga petrolyo, gasolina, kuryente, bilihin. And sometimes, in our spiritual life, hindi mo alam, pero parang ang dilim. May spiritual darkness sa'yo. So, yung mga moments sa buhay natin or seasons sa buhay natin na we are unstable, kapag may shaking, kapag may crisis,
kapag may kadiliman. But brothers and sisters, never, 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 ever, ever, ever forget, God can make a distinction over your life. God can make a distinction over your life. Kakaiba ka pa rin, okay? Gagawin ka pa rin kakaiba ng Diyos. Kasi kaya kanyang bigyan ng kapayapaan kahit nandiyan ka sa krisis na yan. Kaya niyang i-guard yung puso mo kahit troubled yung nangyayari sa paligid mo. He can keep your heart steady. Steady ka lang. Yung puso mo steady ka lang. Kahit yung iba sobrang overwhelmed na sa lahat ng mga nangyayari. So what you need to do? What do you need to do? Stay under His covering. Stay near His voice. Stay aligned with His will. Okay? Stay under His covering. Stay near His voice. Stay aligned with His will. Kahit na anong mangyayari, diyan ka lang. Sabihin mo nga sa live comment, dito lang ako. Yan, dito lang ako. Okay, diyan ka lang. Stay aligned with His will. Stay near His voice. Stay under His covering. Okay? Amen. Dito lang ako. Praise God. I will be here till the end of time. Alam niyo kung bakit dito lang tayo? Kasi sabi ni Lord, nandito lang din ako. Diba? Sabi ni Lord yun eh. Nandito lang din ako. So, diyan ka lang. Kung nasaan ako, doon ka lang, anak. Para stay. Okay? Stay in the presence of God. God bless you po, Ate Cindy. God bless you po. Amen? Stay in the presence of God. Dito lang ako. Dito lang ako, Panginoon. Patutugin natin, ma'am. May mapatutugin ako sa inyong kanta mamaya. Pag matatapos na tayo. So remember, when the world is shaking, God still knows how to keep what belongs to Him. God still knows how to preserve you, how to protect you, how to love you. And point number 3 and the last. Number 3. What God declares will happen no matter who resists it. What God declares will happen no matter who resists it. Kapag sinabi ng Lord na mangyayari, mangyayari kahit na maraming mga magre-resist, mag-o-oppose or whatsoever. Kapag sinabi ni Lord mangyayari, kaya niyang gawin. Exodus 11 verse 8, sabi doon, all these officials of yours will come to me, bowing down before me and saying, go, you and all the people who follow you. After that, I will leave. So nangyari at mangyayari kung ano ang sinabi ng Panginoon. Si Pharaoh po, no, ay nag-spend ng chapter after chapter, ang daming mga chapters na nire-resist niya ang Panginoon. But in the end, God's word still stood. Nanatili ang salita ng Panginoon. Hindi lamang ang mga Israel ang aalis, no? Hindi lamang sila ang aalis. Hindi lamang si Pharaoh ang gustong magpaalis, kahit yung mga officials ay gusto na silang paalisin. At alam niyo po, ito po ay isa sa mga strongest lesson ng Exodus. No? Maraming hahadlang sa mga plano ng Diyos sa buhay natin, but it can never destroy us. The calling of God will still prevail. The calling of God will still prevail. Amen.
Kung ano ang sinabi ng Lord, magkakaroon. It shall come to pass. There may be promises in our lives, mga kapatid, or there may be promises over our lives na parang nadidelay. May mga prayers na hindi pa nasasagot, may mga pintuang nakasarado pa rin, may nakapending pa rin na mga breakthrough, at yung calling mo hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam, Lord, saan mo ba ako dadalhin? But again and again, delay is not denial. Delay is not denial. If God has spoken, you can trust that His purpose is still moving. Even the opposition seems strong. Kumikilos pa rin siya. Amen? Gumagalaw pa rin siya. Do not lose heart, kapatid. Do not lose heart in the waiting. Huwag kang mapagod, huwag kang manghinawa, huwag kang susuko. Do not lose heart, kapatid. Okay? So for our conclusion po, last 3 conclusions. Number 1, delayed obedience is dangerous when God has already spoken clearly. Kapag sinabi na ni Lord, sumunod ka na, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Pangalawa, conclusion, in times of shaking, kung may mga krisis, pagliliglig na nangyayari sa buhay natin, sa season ng buhay natin, His covering remains sure. Okay? Hindi tayo pababayaan ni Lord. His covering remains sure. And number 3, no power on earth can permanently block what God has decreed. No power on earth can permanently block what God has decreed. Let us respond to the call of God while He is still speaking. Habang nangungusap pa siya. Okay? Habang nangungusap pa siya. I want to pray for Ain. Pwede po pasama sa pag-pray po ang tita ko na may cancer sa buto. I pray for your tita wherever she is. I pray for that cancer in Jesus' name. Lahat ng cancer cells sa kanyang katawan, sa buto. Panginoon, Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Panginoon, tanggalin mo ito, tunawin mo ito, Panginoon. Sa buto ng kanyang tita, by faith, Lord God, I know that you are an awesome God, powerful God, mighty God. Hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos nagpapagaling, walang imposible sa iyo. Kaya lahat ng cancer cells sa katawan ng kanyang tita, at kung meron mang nanonood ngayon na may cancer, in Jesus' name, that cancer, that is just a name, and that name shall bow in the name of the Lord Jesus Christ. Be gone in Jesus' name. Be healed. Hallelujah. We command that body to be healed, to be well in the name of Jesus. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pagalingin mo ang cancer na ito sa buhay ng mga tao ito. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God. So for our final words, mga kapatid, final words. If God is dealing with your heart today, do not delay. Do not harden yourself. Tapos, do not wait for the pain of consequence to teach you, to teach what obedience could have learned in peace. Wag mo nang hintayin yung consequence. Okay? Because the most dangerous thing is not when God speaks strongly. It is when we stop responding. Si Lord, lagi siyang nangungusap lang sa atin. Ang problema,
kapag hindi ka na tumutugon sa Kanya. Amen? Kapag hindi ka na tumutugon sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, meron nag-message sa akin na may meeting kami mamayang gabi. So siguro, idagdag na natin ngayon yung, ituloy na natin mga kapatid yung sa ating pong prayer and fasting. Kasi hindi ko sure kung anong oras ako makaka-uwi mamayang gabi. So idagdag ko na po dito. Okay lang po ba? Anong day na tayo? Day 7. Okay? So, pakisabi na lang sa mga nasa GC. Okay? Yan. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok at sa mga first-timers. Okay. So, day 7 na po. Isasend ko po ito sa GC. Ida-declare na lang naman po natin ito. Day 7. Yan. Ate Eden, pasend po sa GC ng TikTok community. Thank you po. Okay, so diretso na po natin mga kapatid ng day 7. Yan, day 7. So ang day 7 po natin mga kapatid is prayer for the program. Prayer for the program. So, naipag-pray po natin ang venue, yung theme, at ngayon naman po is the program. Ano yung magiging flow, no, ng program natin for our first anniversary. Para sa lahat po ng mga bago na nandito, we will be celebrating our first anniversary ng community na ito this coming July 25. So, pwede po kayong mag-join kung kayo ay bago, kung matagal na kayo nanonood, kung kayo ay silent viewer, kung kayo ay bago lang, you are invited to join us. Okay? So, pwede po kayo mag-join po dito. So, kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, meron pa rin po tayong live. At if God is convicting you to support us by giving, supporting financially, pwede rin po kayo na mag-support. Okay? So, yan po. Sa lahat ng mga kailangan po nating expenses pa, I know that God will provide. Kasi pinrovide naman ni Lord lahat ng mga major expenses po natin. Yan. So today po, we will be praying for the program. Ano ang program? No? Sabi sa Proverbs 16 verse 3, commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Commit your works to the Lord and your thoughts will be established. Ang lahat ng mga bagay na pinagkakatiwala natin sa Panginoon, amen, siya po ang magbibigay ng katagumpayan. Tayo po ang magpaplano, pero ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng resulta. No? Maaaring marami tayong mga plans for our anniversary, pero si Lord pa rin po ang magdidikta kung paano po ito magre-run. Okay? Kaya pagkakatiwala natin kay Lord ang lahat. Pagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Ano pong sabi dito? A program is more than a sequence of segments. It is the flow of the gathering. It determines how the people are led, how time is stewarded, how the message unfolds, and how the Spirit can move through each part. And we pray, tamang programa ang ibigay sa atin ni Lord. Amen? Tamang programa na hindi po maiinip yung mga tao, walang distraction, amen? Kundi magpo-flow ng maayos. Para lahat ng mga tao na dadalo sa anniversary po natin ay maramdaman talaga. Amen? Yung kilabot ng presence ni Lord. Through the program na pinapanalangin po natin. So a program can be well-designed. Pwede na maging maganda yung program. Pero parang kulang pa rin. No? If it's not surrendered to God. Kung hindi po nakasuko ang programa sa Panginoon. But when a program is committed to the Lord, He gives structure, wisdom, timing, and flow.
He shows what to include, what to remove, and what to emphasize. Kaya mga kapatid, sa program natin, pinapanalangin natin doon, syempre may praise and worship, may word of God, at yung water baptism. Isa sa mga pinapanalangin natin yun, yung water baptism. So let us pray na talagang doon sa anniversary po na yun, maging public declaration ng community natin na we are followers and believers of the Lord Jesus. Amen po ba? Na maging maayos ang daloy ng programa. Yun po yung mga dapat nating abangan sa anniversary. Okay? God bless you, Eve. Hello from Singapore. God bless you. Yeah, we are praying for God's healing to flow upon your life. God bless you, Eve. I rebuke that dizziness that you are feeling right now. In Jesus' name, be gone. In Jesus' name. Yeah. God is good. Hello, Dot. Yan. Parang every time na pumapasok ka dito ay same yung mga pinagdadaanan mo. Diba sabi ko sa'yo na you change your mindset. No? Next time na pumasok ka ulit dito, wag naman problema yung i-share mo. Wag ka naman maging malungkot. You share, sabihin mo, thank you, Lord. Yun naman, di ba? Thank you, Lord. Tapat si Lord. Kasi kapag paulit-ulit na ganyan yung sinasabi mo, well, without judgment naman, di ba? Pero, magmamanifest kasi yan eh. What you confess is what you possess. So, the next time na pumasok ka dito, huwag kang maglagay ng mga sad emoji. Okay? Kasi matagal ka nang uma-attend. Okay? You are not like yung mga first-timers na pumapasok. Matagal ka nang nakakapakinig. You apply those teachings. Kasi parang, pag every time na ganito lagi tayo, parang, anong silbi ng Word of God na napapakinggan natin? 'Di ba? So, dapat natututunan natin yan, na-apply natin yan, 'di ba? We are praying for you. Okay? We are praying for you. But next time, no? Tanggalin mo lahat ng mga ganyang kaisipan. Okay? God bless you. Yes, we love you. But you need to motivate yourself. You need to motivate yourself. Okay? Kailangan mo si Lord. Si Lord na makakatulong sa iyo dyan. Ako ay nandito lang para ibahagi sa iyo. Okay? You talk to God, you pray, and the next time na aaten ka dito, you confess the faithfulness of God. You confess the wonderful works of God in your life. Okay? So, pag magko-comment ka, sabihin mo, thank you, Lord, binabago na po ako ng Panginoon. Thank you, Lord, sa mga blessing. Thank you, Lord, sa mga katapatan. Kasi, same. Parang nakikita ko same yung mga lumalabas ata kay Dot, no? So, I know God is able to transform you, to change your situation. So, kapit lang. Okay? Laban lang. Okay? So, Ate Cindy, God bless po. Mapagtatagumpayan po natin lahat ng ito. Okay? So, yun po. So, magpa-ano tayo sa Panginoon, mga kapatid. No? Structure, wisdom, timing, and flow. Si Lord ang magbigay sa atin ng mga dapat natin i-include sa program natin, ano yung mga dapat tanggalin, ano yung mga dapat i-emphasize. And for the first anniversary po, the program must not simply be full, it must be intentional, spirit-led, and impactful. Amen? Yan. Spirit-led and impactful. Hello, Laika Garcia. Paano po, how no, pinapunta ka transition ka ni Lord sa ibang lugar? You pray so hard, no? Hindi mo kailangan maunawaan lahat, but you just need to obey God. Kung saan ka man niya dadalhin. Okay. So, for our prayer points po, mga kapatid, sama-sama nating sabihin, nasa GC naman, pag-pray po natin. Yeah, praise God. Nakahanda na po ba ang mga prayer points sa inyo, mga kapatid? Sama-sama po nating ipapanalangin ang mga prayer points po na ito. Okay, sige po. Let's all together pray. 1, 2, 3, go. Father, in the name of Jesus, we commit the entire program of Heart to Heart's first anniversary into your hands.
Establish every segment according to your will and purpose. Let the program flow in divine order, clarity, and grace. Show us what to include, what to remove, what to shorten, and what to emphasize. Remove anything that is unnecessary, distracting, or disconnected from the heart of the event. Let every part of the program point people back to Jesus. Give wisdom to the planners in building a meaningful, smooth, and spiritually aligned flow. Let the timing be excellent and the transitions be graceful. Prevent rushing, dragging, confusion, or disorder. May the program create space for worship, testimony, truth, and encounter. Let there be enough room for the Holy Spirit to move beyond our script if needed. Teach us to plan with excellence while remaining yielded to divine interruption. Pray lang po ako saglit. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang programa sa darating po na first anniversary ng Heart to Heart. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang sumama. Lord, establish what you want us, Lord, to do in Jesus' name. Kung ano yung magiging flow ng program po na ito. Maging in order, maging malinaw, Panginoon. At kung ano yung mga nais mong mangyari ay mangyari, Panginoon. Hayaan mo na sa buong programang ito ay makita namin ang iyong pagsama, ang iyong kapangyarihan. Anoint every part of the program. Sa lahat ng hawak ng program committee, O God. In Jesus' name, I pray, give us the wisdom, knowledge, understanding, Lord. Maging sensitive kami sa nais mo. Magkaroon kami ng discernment, Lord God, in Jesus' name, upang maging maayos ang kabuuan ng programang ito. Lord, we commit the program of Heart to Heart's first anniversary unto your hand. Be glorified in Jesus' name. Amen. Sige po, tuloy ko na po yung prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, kami po ay sama-samang lumalapit po sa inyo. Tinataas ko po, Panginoon, ang bawat isa na nandito sa live stream po na ito. Iba-iba kami ng pinagdadaanan. But I would like to pray special prayer for that. I don't know kung sino ang taong ito. I don't know his name or her name. Hallelujah. But I pray a special prayer for that person, God. Nakikita mo po yung sitwasyon niya. Huwag mong hayaang malugmok siya sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Hindi po siya habang buhay na talunan. Hindi po siya habang buhay na nakalugmok, Panginoon, sa ganitong sitwasyon. Lord, iahon mo po siya, Panginoon. Iahon mo po siya in Jesus' name. Hayaan mo na maranasan ka niya, Panginoon. And this will be the last time na lalamunin siya ng kalungkutan, Panginoon. Sa susunod, nag-a-attend siya sa live stream po na ito, Lord. Uplift that person. Encourage that person, Lord. I rebuke the works and plans of the enemy upon his life, Lord. In the name of Jesus. In Jesus' name. Lord, encourage and heal the heart of that person, Lord, in Jesus' name. Maging kay Ate Cindy, Panginoon. Hallelujah. I pray, Lord, ano man ang kanyang pinagdadaanan, hindi ko man po ito alam, pero Lord, nakikita mo ang lahat. Yung confusion, yung depression, yung anxiety na pinagdadaanan niya ngayon, Panginoon. Kung merong stress, kung may kaguluhan, Panginoon, ayusin mo ito, Panginoon. Tanggalin mo ang lahat ng pag-aalala. Panginoon, ito lang po yung kaya namin gawin, to pray for them, Lord. But at the end of the day, ikaw ang mangungusap sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang magpapakahayag sa kanila. So Lord, I pray, itago mo po sila sa iyong likuran, Panginoon. Ayusin mo ang mga dapat ayusin in Jesus' name. Lord, buhusan mo sila ng iyong pagmamahal, Panginoon, in Jesus' name. Be with Ate Cindy, Lord. Be with that person, ang username ay that, in Jesus' name. Kayo na po ang bahala na kumatagpo sa kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Lord. Alam ko aayusin mo ang kanilang pinagdadaanan. Kayo po ang makapangyarihang Diyos. We will not resist. We will not reject you, God. Sa lahat ng mga paalala mo, warning mo sa amin, Lord. Kung andyan pa rin yung mercy mo, Lord. Andyan pa rin yung mercy mo. Salamat, hindi mo kami sinusukuan, Panginoon. Salamat po. Hindi mo kami sinusukuan. Kaya nandito lang po kami kasi alam namin nandito lang din po kayo. Thank you, God. At sa bawat isa na nandito, may iba-ibang mga pangangailangan, may iba-ibang mga prayer requests. I pray, God, let it be done. May you bless them, Lord, exceedingly abundantly, Lord. Lahat ng mga natutunan namin ay tumimo sa aming puso
maisagawa namin, Panginoon. Huwag po kami maging kagaya ni Parao, Panginoon, na kahit paulit-ulit na siya nakakita, but still, tumitigas ang kanyang puso, Panginoon. Lord, reveal your glory to us, reveal your power to us, anoint us, Lord, in the name of Jesus. Yakapin mo ang bawat isang nalulungkot, nalulumbay, pagpalain mo kaming lahat, ang aming negosyo, hanap buhay, trabaho, palakasin mo kami, walang sakit at karamdaman, Panginoon, and let your favor and the favor of men be upon us in Jesus' name. Salamat po. Pinagkakatiwala ko sa iyo, aking mga kapatid, sa live stream po na ito, maghari ka sa aming mga buhay, ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We entrust everything unto you, God. We love you. We love you. We love you, Lord. Sa iyo lahat ng papuri, pagsambat pa salamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. At sama-sama po tayo mag-declare, mga kapatid. Okay, let us declare our prophetic declaration for today. Sama-sama po tayo in 3, 2, and 1. In the name of Jesus, we declare that the program of Heart to Heart's first anniversary is established by the Lord. We decree divine order, smooth flow, clear transitions, and spirit-led timing. We declare that every segment will carry meaning, grace, and impact. There will be no confusion, no wasted time, and no disorder. The program will be both excellent and anointed, structured and yielded, planned, and yet fully open to the leading of the Holy Spirit. In Jesus' name, and everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. To God be the glory. God is so good. Amen. Purihin po ang atin pong Panginoon. God is so good. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon sa katagumpayan ng ating pong morning devotion at ng ating pong day 7 ng ating prayer and fasting. Manatili po tayo na sa presensya ng ating pong Panginoon sa buong araw po na ito at sa buong linggong ito, mga kapatid. Amen. Pagpalain tayo ni Lord, i-provide ni Lord lahat ng mga pangangailangan po natin sa bawat araw. Amen po. God is so good. Amen po, Ate Cindy. Amen. God is so good. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. God is good. So, chat-chat na lang po tayo, mga kapatid, ha? At don't worry po, ayusin na po natin yung mga life group natin para nakabilang na po kayo sa life group. Okay? Palakasan po tayo. Walang iwanan. Sa life group, walang iwanan. Sa community na ito, walang iwanan. Tuloy-tuloy po tayo. Amen? So, praise God, let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. I love you all with the love of the Lord. Salamat din po sa inyong lahat. Salamat, salamat, salamat. Thank you for all your prayers. Thank you for all your support. Salamat sa mga ginagamit ni Lord. Amen. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko, ang Diyos ang bahalang magbalik po sa inyong lahat. Kilala kayong lahat ni Lord. Amen. So, God bless po at purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Thank you po. Amen. So, ano ba mga announcements natin? Sa April 8 will be my guest interview po. Interview sa DCAS. April 8. And what else? Yun lang naman ata so far. No? So, praying pa po kung matutuloy. At yung pagpunta natin sa Singapore last week ng May. Let's see. Basta I'll let you know po. So, Singapore, Malaysia. And then... Ay, oo, yung patutugtugin natin. Yeah, bago tayo maghiwa-hiwalay. Thank you po sa pagpapaalala. Okay. Alam niyo itong kanta na to? Okay. Gusto ko lang i-share. Bukas, yes, crossover. Amen. Crossover. Thank you po, mga kapatid.
Tapos yun, basta mag-announce ako sa GC ng mga dapat. Ito, nasa Wish siya. Nasa Wish bus. So sige, play po natin. Pakinggan po na natin, mga kapatid. Alam nyo to. Alam nyo to. Wish. Ang ganda ng song. Alam nyo to. Alam nyo na. So, lang i-play para sa ating lahat. Sabi ni Lord, I will be here. Wish 107.5. Tomorrow morning if you wake up Ano yung mga and lyrics? the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I Diba ang will ganda? be here. I will be here. And I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together. Oh, and I will be true to the promise I have Ganda, made. diba? To you and to the one who gave you to me. Isipin lang natin to, oh. I will be here, sabi ni Lord. Just as sure as seasons are made Nagbabago for ang panahon. change, our lifetimes are made for years. Grabe. 'Cause I will be Kada si Pagadia. and we'll be together forever. We'll be together forever. 'Cause I will be here. Shifting. Warrior is a child. Wish exclusive on Wish 107.5. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. Grabe. When people say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and I cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no
'Cause deep inside this armor, deep inside this armor, deep inside this armor, the warrior is a child. Yun. Praise God. So share ko lang yung yung napakagandang song po na yun, songs natin po napakinggan by Gary V. Feeling ko magiging playlist niyo siya ngayong araw. Yung I Will Be Here, Chawar is a Child. So panutukin niyo lang lagi, namnamin niyo yung message ng kanta. Kasi sabi ko kanina, di ba, dito lang tayo, dito lang ako. Kasi si Lord, nandito lang din siya para sa atin. Amen? So, God be praised sa atin pong mga buhay. God be glorified sa lahat ng mga mangyayari po for today. So, God bless us all po. And see you. Magme-message na lang po ako kung mamayang gabi. Pero nagawa naman na natin yung yung prayer and fasting just in case. Kasi may nakita ko message na nagpapatawag ng meeting mamayang gabi. Kaya ginawa ko na ngayon just in case na hindi tayo makapag-live mamayang gabi. Okay? So, God bless everyone. Thank you so much. Grabe, 3 oras tayo nandito. 3 hours! Thank you, Lord. Grabe, parang ito na din talaga yung ito na lang din talaga yung ginagawa ko sa buong araw. Parang feeling ko pag nakatapos ako ng live, nagawa ko na yung purpose ko, parang gano'n. So, thank you po. God bless po. Nawa ay pagpalain po tayong lahat ni Lord. Amen? So, God bless everyone. Thank you so much sa inyong mga buhay. Thank you guys. Mga kapatid, maraming salamat. Yeah, always. Sarap sa puso, di ba? Sarap mabuhay nang may Kristo ka sa buhay mo. Amen? Si Lord ang bahala sa atin. Si Lord bahalang magpagaling. Si Lord bahalang mag-provide. Si Lord na bahalang sumama sa atin. Amen? Sa lahat ng gagawin natin. Amen. Mag-join kayo ng life group ha. Mag-join kayo ng life group. Kung nasa ibang bansa kayo, go. Join. Mag-message kayo. Mag-message lang kayo. So, God bless po. Ingat. Paalam po. Amen. Thank you guys. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit, Lord, be upon us always and forever. This is our earnest prayer, God. Hallelujah. God loves all of us. I love you all with the love of the Lord. Paalam. And we'll be ending this live in 3, 2, and